Welcome! Ngayon, ating i-explore ang basic internal parts ng isang computer at aalamin ang kanilang mga essential functions. Bawat component ay may mahalagang role para tumakbo ng maayos ang system. Kaya, samahan niyo ako at panoorin. Unahin natin ang hard disk drive o HDD. Ito ay isang storage device kung saan nakasave ang operating system, applications, at files. Gumagamit ito ng magnetic storage para mag-store at mag-retrieve ng digital information. Mahalaga ang HDD sa pagtatago ng lahat ng data ng isang computer. Kasunod nito, ang DVD or Digital Versatile Disk Drive. Ito ay nagbabasa at nagsusulat ng data sa optical discs tulad ng DVDs at CDs. Ginagamit ito para mag-install ng software, manood ng movies, o gumawa ng backup sa physical media. Ito ang pangunahing paraan ng pag-access ng data mula sa mga optical media. Ang power supply naman ang susunod. Ito ang nagko-convert ng electrical energy mula sa outlet para magamit ng internal components ng computer. Ang power supply ang nagbibigay ng kuryente sa motherboard, drives, at iba pang peripherals sa pamamagitan ng iba't ibang cables na tatalakayin natin mamaya. Para maiwasan ang sobrang init sa loob ng computer, mahalaga ang system fan. Ito ay nagpapalamig ng internal components sa pamamagitan ng pagpapalibot ng hangin sa loob ng case. Pinipigilan nito ang overheating na maaaring magdulot ng component failure. Kaugnay nito, ang CPU heatsink at fan ay partikular na nagpapalamig sa Central Processing Unit or CPU. Ang heatsink ang nagdi-dissipate ng init mula sa CPU habang ang fan ay nagpapalabas ng hangin para mapanatiling malamig ang processor. Sunod naman ang RAM or Random Access Memory. Ito ay isang temporary storage na ginagamit ng CPU para mag-store at mag-access ng data ng mabilis habang may ginagawa itong tasks. Dahil dito, napakahalaga ng RAM para sa multitasking at smooth na pagtakbo ng mga applications. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga pangunahing cables ng computer. Ang 24-pin ATX power cable ang main power connector mula sa power supply papunta sa motherboard. Ito ang nagbibigay ng pangunahing kuryente sa motherboard upang mag-operate ang buong system. Kasama nito ang 4-pin ATX power cable na nagbibigay ng additional power sa CPU na nakasaksak sa motherboard para masiguro ang stable na performance ng processor. Pagdating naman sa storage devices, kailangan ng SATA power cable para sa HDD. Ito ang cable na nagbibigay ng power mula sa power supply papunta sa hard drive. Katulad nito, ang SATA power cable para sa DVD drive ay nagbibigay rin ng power mula sa power supply papunta sa DVD drive. Pareho lang ang connector ng mga ito sa HDD. Bukod sa power cables, kailangan din ng SATA data cable na nagkokonekta ng HDD sa motherboard para sa data transfer sa pagitan ng storage device at ng system. Ito ang ginagamit sa communication ng data, hindi sa pag-supply ng kuryente. Panghuli, ang front panel cables, HDD LED, power switch, and reset switch ay nagkokonekta ng front panel ng computer case sa motherboard. Pinapayagan ng mga cables na ito ang physical interaction sa system, gaya ng pag-turn on, pag-reset, o pag-check ng drive activity. At iyan ang mga basic internal parts ng isang computer. Hanggang dito na muna tayo sa ngayon. Huwag kalimutang mag-like, follow, at i-share ang video na ito. Maraming salamat sa panonood.